hatchback HEV. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Mazda Pampanga. 2026 Mazda 3 Fastback HEV. Yung price, 1,890,000 pesos. Simple lang yung design ng front fascia, modern na minimalist. Full LED headlamps with DRL. Wala nga lang fog light. May front camera, 18-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa front and rear. Body color yung side mirror cover. May camera for 360 view. Equipped ng blind spot monitor. Mababa nga lang yung ground clearance, pero normal lang para sa ganitong hatchback. May keyless or smart entry system. Check natin yung interior. Black leather seats. Power seat adjustment with memory sa driver. Manual naman sa front passenger. Sa door panel, soft touch, pero hindi siya yung sobrang soft. Padded leather naman yung dito sa side. Soft touch naman yung armrest. Power window switch na automatic. Naka-Bose speaker. Hindi lang ako sure sa sound quality, pero siguradong mas maganda compare sa regular speaker. Leather wrap steering wheel. Naka-electric power steering to, kaya siguradong magaan yung feel. Tilt and telescopic adjust tong steering column. Equipped na rin to ng paddle shifters. Analog pa rin yung gauge cluster with multi-info display. Push start ignition. Pagdating sa visibility, okay naman, mababa nga lang yung ride height. Kita pa rin yung hood ng konti, pero pwede pang ibaba yung ride height, depende sa preference nyo. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. 10.25-inch infotainment screen. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa rin to touchscreen. Pero may control knob at physical button naman. Dual zone climate control. May wireless charging pad. 6-speed automatic transmission with sport mode. Naka-electronic parking brake with auto hold. May volume knob. Padded leather naman yung center armrest. May slight adjustment din tong center armrest. Check natin yung storage. Malaki na rin yung storage space. May 12-volt socket at 2 USB-C port. Dampen yung glove box. May vanity mirror with light yung sun visor. Same sa front passenger. Equipped din to ng sunroof. May extra storage din dito sa driver side. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Black leather seats. Sa door panel, soft touch, pero hindi siya yung sobrang soft. Padded leather naman dito sa side. Soft touch naman sa armrest. Power window switch na automatic. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Okay lang yung kneeroom, hindi maluwag, hindi rin masikip. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. Hindi nga lang flat yung floor, sobrang taas din nitong center hump. May AC vent. Maliit yung foot space dito sa middle seat. Pero yung seating position, okay lang. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. Okay naman yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees. May center armrest with cup holders. Check natin yung cargo space. Simple lang yung design ng rear end, parang sa front fascia, minimalist. Full LED yung taillight. May reverse camera, parking sensor, naka-dual exhaust tips, naka-manual tailgate na okay lang naman. Malaki na rin yung storage space. Nandito sa underfloor storage yung spare tire. Hindi nga lang full size, pero okay na rin yan kesa sa wala. Check natin yung engine bay. 2-liter gasoline engine with electric motor. Based sa engine specs, malakas na yung power output para sa ganitong hatchback. Mas powerful compare sa Honda Civic at Toyota Altis. Palike na lang and subscribe. Paalam.